ang pag-aalsa ng mga manggagawa at sundalo. Nagtatago ang mga lihim na nagbigay buhay sa kilusang ito. Pag-alis ng mga pribilehiyo ng mga manggagawa. Follow by serbisyo, pagkakaroon ng exemption mula sa fees at porsadong paggawa. Ano nga ba ang naging papel ng Gomburza sa Cavite Mutiny? Magandang umaga. Ngayon tayo magkakaroon ng debate ukol sa naging papel ng Gomburza sa Cavite Mutiny. Sa palagay ko, malaki ang naging papel ng Gomburza sa Cavite Mutiny. Sila ang nagbigay ng tapang at ng direksyon sa pagsusulong ng pag-aalsa. Naku, Diana, hindi tama ang iyong pananaw. Ang Gomburza ay hindi bayan, kundi iniimpluwensyahan lang nila ang mga tao na gumawa ng walang kabuluhang aksyon. Mali ka, Maria. Ang mga paring ito ay nagsisilbing inspirasyon sa mga nag-aaklas. Kanilang nagbibigay buhay sa adikaing kalayaan na nagdulot sa ating bayan. Hindi ba't mas maiintindihan natin ang mga pangyayari kung sa tamang pamamaraan at walang karahasang itinaguyod ang kanilang layunin? Ang Cavite Mutiny ay nagdulot ng karahasan at naging simbolo ng kaguluhan. Nakakapagod itong trabaho natin. Parang wala na rin halaga ang ating mga sakripisyo. Oo nga, nawala na rin ang dati nating pribilehiyo. Hindi na nga tayo makapagprotesta, hindi pa tayo makapagpatay ng paaralan para sa ating mga anak. Dapat tayo kumilos, hindi dapat tayo maging sunod-sunuran na lang sa mga Kastila. Sa pagsiklab ng damdamin ng mga Pilipino, nagkaisa sila upang ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Subalit, sa kabila ng tapang at pagkakaisa, hindi nagtagumpay ang kanilang pag-aalsa. Huwag kayo makatakot! Sundan ang mga lider ng pag-aalsa! Hindi ito simpleng pag-aaklas laban sa mga Kastila, kundi pagtutol sa mga mapanakot na patakaran ni Izquierdo. Napinturahan ng mga otoridad ang tatlong pari ng kasalanan, itinuring na utak ng pag-aalkalsa. Sa isang pag-atake ng di pagkakaunawaan, hinuli ang Gomburza ang tatlong pari. Sila ang nag-joke sa mga taong ito. Nag-joke nila ang mga tao laban sa simbahan. Hindi kami nag-uudyok ng himagsikan, kami nagtatanggol lamang ng karapatan ng mga pare upang magkaroon ng sariling parokya. Mga traidor! Isa itong babala sa lahat ng Pilipino! Hindi dapat mangyari ito. Kailangan nating lumaban. Tigil! Hindi kami mga traidor, kami ay tagapagtanggol ng katapatan at katarungan. Ang Gomburza ay inakusahan ng mga krimen na hindi namin ginawa at ang mga paring ito ay nagtaguyod upang tayo ay makalaya. Ako si Gomez, isa sa mga pari. Hindi natin alam kung ano ang ating hinaharap, ngunit kailangan nating magsilbing boses para sa mga walang boses. Hindi lamang ito para sa ating mga sarili, kundi para sa ating bayan. Ang ating mga pananampalataya sa katarungan at kalayaan ay dapat magsilbing ilaw sa gitna ng dilim ng mga pang-aapi. Sa ating pagkakaisa, tayo ay magkakaroon. Hindi dapat tayo magatubiling sa servisyo ng ating sarili para sa ikabubuti na nakakaramay. Young Jose Rizal created a novel entitled El Filibusterismo, remembering the sacrifices of the three priests, the Gomburza, who condemned to death for a crime they did not commit, highlights the profound injustice they face. Mag-aral kayo, pakinabangan nyo ang mga paaralan ng bayan hanggang sa kung saan ang maibibigay ng mga ito. Laging maging Pilipino, isang edukadong Pilipino. Buhay pa ba ang alab sa puso mo?
Sering abang puso nagbibigay